Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 151. Ngayon, ang storage box ay hindi na basta-basta itinapon sa sulok ni Huang Feng. Inilagay niya ang storage box sa cabinet. Bagamat wala pa ring maraming hakbang sa kaligtasan, mas mabuti ito kaysa dati. Pagbukas ng storage box, nakakita si Huang Feng ng bagong bagay. Ito ay isang painting, isang scroll painting. Tuwang-tuwa si Huang Feng tungkol dito. Isa rin ito sa mga naisip niyang paraan para kumita ng pera. Noong iniisip niya kung paano ito gagamitin para kumita ng pera, naisip niya ang mga antik at alahas. Ang kaligrapya o mga pintura ng mga tanyag na tao noong sinaunang panahon ay maaaring ituring na magagandang antigo, o kahit na mga gawa ng sining. Para sa mga pekeng tulad ng porselana, hindi ito binili ni Huang Feng. Gayunpaman, para sa kaligrapya at mga pagpipinta, maaari niyang ihanda ang mga ito sa kanyang sarili. Iyon ay, maaari niyang isulat ang mga ito sa kanyang sarili. Ang sulat kamay ni Huang Feng ay hindi masyadong pangit, ngunit tiyak na hindi ito maganda tingnan. Kung ito ay kinuha, hindi ito makikilala ng iba. Gayunpaman, hindi ito mahalaga para sa storage box. Hanggat ang kalikasan ay katulad, ito ay magiging maayos. Sa makatuwid, siya mismo ang nagsulat ng isang piraso ng kaligrapya at pagkatapos ay inilagay ito sa kahon ng imbakan, naghihintay para sa ilang mga gawa ng kaligrapya na palitan mula sa ibang mga espasyo. Tulad ng para sa pagpipinta, ito ay ang parehong operasyon. Gayunpaman, wala siyang talento sa pagpinta. Gumamit lang siya ng panulat sa casual na pagguhit ng araw at isang parisukat na bahay sa isang draft na papel. Kahit na ang isang pagpipinta na iginuhit ng isang mag-aaral sa elementarya ay magiging mas mahusay kaysa sa kanya. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Anyway, ito ay isang pagpipinta. Hindi inaasahan ni Huang Feng na mapapalitan siya ng isa pang painting sa lalong madaling panahon. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ng taong iyon kapag nakita niya ang painting ko. Sabi ni Huang Feng habang binubuksan ang bagong painting. Siyempre, hindi niya alam na halos magalit ang kabilang partido sa kanyang obra maestra. Hindi siya magaling sa pag-appreciate ng mga painting, kaya hindi niya alam kung maganda ba ang painting na ito o hindi at kung magkano ang maaaring ibenta. Gayunpaman, mukhang hindi siya kapos sa pera ngayon, kaya inilagay niya muna ang painting na ito sa storage ring. Pagkatapos noon, nakipaglaro siya sa Little White sa bahay saglit. Nagpalit si Huang Feng ng kanyang damit at lumabas. Magtago ka, mag-ingat sa pagtatago, panipi, bumaba ka, mag-ingat sa mga shell, panipi. 2nd Battalion Commander, nasaan ang 2nd Battalion Commander? Umalangaw-ngaw sa buong posisyon ang may ingay na sigaw na may halong pagsipol ng mga shell. Sa isang sulyap, ang mga simpleng kuta ay natatakpan ng mga bangkay. Iba ang damit sa mga bangkay. Karamihan sa mga bangkay ay dilaw na damit, at ang iba ay kulay abong damit. Gayunpaman, ang mga bangkay na ito ay medyo mas kaunti. Ang mga shell ay patuloy na dumarating sa buong posisyon na may matalas na tunog ng pagsipol. Ang mga tao sa posisyon ay hindi may taas ang kanilang mga ulo. Nakahiga sila sa lupa o nakahanap ng isang simpleng lugar upang hintayin na dumaan ang mga shell. Bagaman sumabog ang mga shell sa tabi nila, kakaunti ang mga tao na nagpakita ng takot sa kanilang mga mukha. Ilang beses na silang nakakita ng ganitong labanan, kaya wala silang pakialam. Siyempre, kinakabahan pa rin ang ilan sa mga bagong recruit na hindi gaanong nakakita. Gayunpaman, may mga veterano sa paligid nila na tutulong sa pag-aalaga sa kanila. Nagpatuloy ang pagsabog ng mga kanyan, na pinupuno ng dumi ang langit. Hinaranggan nito ang linya ng paningin at damapo sa mga tao sa lupa. Ang ilang mga tao ay hindi pinalad at direktang napatay ng mga kanyan. Ang kanilang mga bangkay ay lubhang naputol at mukhang lubhang kahabag-habag. Kung ang isang modernong tao ay nakakita ng ganitong sitwasyon, malamang na sila ay magsusuka. Gayunpaman, walang ekspresyon ng mga taong ito nang makita nilang pinapatay ang kanilang mga kasama. Mahinahon nilang tiningnan ang lahat. Ngunit ang galit at lungkot na bumalatay sa kanilang mga mata ay nagpapakitang hindi kalmado ang kanilang mga puso. Nalungkot pa rin sila sa pagkamatay ng kanilang mga kasama.
Ang tunog ng mga shell ay unti-unting naging kalat-kalat. Napakatahimik ng buong posisyon, para bang lahat ay namatay. Gayunpaman, hindi iyon ang kaso. Yung mga hindi patay, bumangon na kayo. Malapit na silang maniningil. Sa oras na ito, isang magaspang at naiinip na boses ang umalangaw sa tahimik na posisyon. Pagkatapos, isa-isang umakyat mula sa lupa ang mga taong mukhang bangkay. Ang ilan sa kanila ay natatakpan lamang ng makapal na patong ng dumi, na dulot ng pagsabog ng mga shell sa kalapit na tambak ng putik. Ang ilan sa kanila ay gumapang palabas mula sa maliliit na butas sa mga kuta na una nilang hinukay. Gumapang pa ang ilan sa kanila mula sa tumpok ng mga bangkay. Ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng kanilang mga kasamahan na namatay sa labanan. Puno ng dugo ang kanilang mga katawan at mukha, na mukhang nakakatakot. Isa-isang tumayo ang mga figure at muling humiga sa mga kuta na may hawak na mga baril. Napatingin sila sa mga kalaban na palapit ng palapit. Kahit sa pinakamapanganib na panahon, hindi nila itinapon ang mga baril sa kanilang mga kamay. Alam nila na ang mga baril ay ang kanilang buhay. Maliban kung sila ay namatay, kailangan nilang buhatin ang mga ito kahit na sila ay natutulog sa gabi. Battalion Commander No.1, nasaan si Battalion Commander No.1? Kamusta ang mga casualty mo? Muling narinig ang energetic na boses kanina. Nagre-report kay Commander, ang Battalion Commander natin ay napatay lang ng mga bala ng Hapon. This time, mahinang boses ang narinig. Ito ay isang binata na mga 18 o 19 na taong gulang. Siya ay nasa napakalungkot na kalagayan sa oras na ito. Puno ng dumi ang kanyang mukha, ulo, at damit. Dumudugo pa rin ang hita niya. Walang nakakaalam kung sariling dugo ba iyon o sa iba. Nang sabihin niyang napatay ang kanyang battalion commander, hindi napigil ang bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Kasabay ng dumi ay lalo pang naging magulo ang dati niyang maruming mukha. Matapos marinig ang kanyang mga salita, huminto ang commander at nagtanong, nasaan ang iyong battalion commander? Nasugatan din ngayon si Deputy Battalion Commander Niu. Banibenda siya at malapit na rito. Patuloy sa pagsagot ang lalaki. Tumango ang team. Pagkatapos, patuloy silang nagtanong tungkol sa sitwasyon ng 2 at 3 batalyon. Wala sa mga batalyon ang nasa mabuting kalagayan. Masyadong mabangis ang artillery ng Hapon. Ang kanilang mga kuta ay itinayo sa pagmamadali, kaya't hindi nila ito nakayanan. Gayunpaman, natanggap nila ang utos na ipagtanggol ang lugar na ito sa loob ng 48 oras. Malayo pa ang lalakbayin. Gaano man karami ang nasawi sa kanila, kailangan nilang kumapit. Nakarating na ang iba't ibang batalyon sa kanilang nakatalagang posisyon. Lahat sila ay nakahiga sa mga kuta at nakamasid habang dahan-daang papalapit ang kalaban. Uncle Wu, sa tingin mo kaya natin ipagtanggol ang lugar na ito? Sa oras na ito, isang mandirigma na mukhang bata ang nagtanong sa matandang mandirigma sa tabi niya na may kaba na ekspresyon. Ngayon ang unang pagkakataon na pumunta ang batang mandirigma na ito sa larangan ng digmaan. Ang kanyang pamilya ay pinatay ng kaaway. Pumunta siya sa larangan ng digmaan upang ipaghiganti ang kanyang pamilya. Para dito, nagsinungaling pa siya tungkol sa kanyang edad. Pagkatapos ng ilang simpleng pagsasanay, ipinadala siya sa larangan ng digmaan. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kahirap ang una niyang laban. Nahigitan sila ng kaaway, at mayroon silang malakas na artillery. Ang tunog ng mga bala ng artillery na lumilipad ay palaging nagpaparamdam sa kanya ng takot. Kabanata 152. Ang munting sundalong ito ay pamilyar sa tunog ng mga bola ng kanyan dahil ang kanyang mga miyembro ng pamilya ay namatay sa ilalim ng mga bola ng kanyan. Naalala pa niya kung paano siya idiniin ng kanyang mga magulang sa ilalim ng kanilang mga katawan matapos marinig ang matalim na sipol. Pagkatapos noon, siya ay naging ulila. Sa tuwing maririnig niya ang tunog ng mga kanyan, naiisip niya ang kanyang mga magulang. Sa isang banda, ang kanyang puso ay napuno ng puot, ngunit sa kabilang banda, siya ay medyo natatakot sa mga kanyan na ito. Nang magpaputok ng mga kanyan ang kalaban ngayon, siya ay labis na natakot. Kung hindi dahil sa tulong at aliw ng matandang sundalong nasa tabi niya, baka nakatakas na siya ng sumisigaw. Si Uncle Wu sa tabi niya ay isang matandang sundalo.
Siya ay lumahok sa hindi mabilang na mga labanan at nakapatay ng higit pang mga kaaway kaysa sa mabilang niya gamit ang dalawang kamay. Napaka-experience niya sa larangan ng digmaan. Sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa tunog ng mga kanyan, malalaman na niya kung saan dadating ang mga kanyan. Bukod dito, nang magpaputok ang kaaway ng mga bala, napakalma pa rin siya. Walang kahit kititing na takot o kaba sa mukha niya. Sumandal lang siya sa fortification at pinausukan ang kanyang tubo. Dahil sa kalmadong hitsura na iyon, naiinggit at napahanga ang batang sundalo. Niuwazi, natatakot ka na naman ba? Tumingin ang matandang sundalo sa munting sundalo sa tabi niya at nakangiting sinabi. Wala siyang nikititing na kaba sa nalalapit na laban. Sa katunayan, pagkatapos sumali sa napakaraming laban, lalo na marami sa mga ito ay lubhang mapanganib, ang matandang sundalong ito na si Uncle Wu ay naging walang pakialam sa mga labanang ito. Habang nabubuhay siya, lalaban siya. Ang pinakamasamang sitwasyon ay ang kamatayan. Nang makitang isa-isang namatay ang mga dati niyang kasama, naging manhid ang kanyang puso at matagal na niyang nakalimutan kung ano ang takot. I'm not. Isa na akong sundalo ngayon. Paano ako matatakot? Obviously, ayaw ng munting sundalo na mababa ang tingin sa kanya ng iba. Inangat niya ang ulo niya at proud na sabi. Gayunpaman, sa sandaling itinaas niya ang kanyang ulo, idiniin ito ng matandang sundalo sa tabi niya. Ayaw mo nang mabuhay. How dare you raise your head so high? Saway ni Uncle Wu, bagamat hindi siya natatakot sa kamatayan, labis siyang nag-aalala sa kanyang kasama, kahit na ang kasamang ito ay isang baguhang sundalo na kakapasok lang sa larangan ng digmaan. Hehe. Hinawakan ng munting sundalo ang kanyang ulo at nahihiya ng umiti. Labis nitong pinawi ang takot sa kanyang puso. Natatakot ako. Walang dapat ikahiya. Noong una akong pumunta sa battlefield, naiihi ako sa aking pantalon. Sabi ni Uncle Wu habang pinapansin ang sitwasyon sa di kalayuan. Nabasa pa ni Uncle Wu ang kanyang pantalon. Nagulat si Niuwazi. Sa kanyang mga mata, si Uncle Wu ay isang mahusay na mandirigma na may mayaman na karanasan. Noong nakikipaglaban siya, hindi siya natatakot sa kamatayan. Paano nabasa ng gayong tao ang kanyang pantalon sa larangan ng digmaan? Anong kakaiba dun? Sinulyapan siya ni Uncle Wu, pagkatapos ay muling ibinaling ang kanyang ulo at sinabing, normal lang na matakot ka kapag nasa battlefield ka sa unang pagkakataon. Magiging maayos kapag katapos ng ilang beses o papatay ng ilang tao pa. Oo, tumango si Niuwazi at bumulong, pero medyo kinakabahan pa rin ako. Hindi ko man lang mahawakan ng maayos ang baril. It's okay. It's normal. Kapag nagpaputok ka ng unang putok, magiging pamilyar ka sa pakiramdam na ito at unti-unting hindi na natatakot. Inalo siya ni Uncle Wu. Sa katunayan, bilang isang veterano, marami na siyang nakitang bagong recruit at inaliw ang marami sa kanila. Gayunpaman, maraming mga bagong recruit ang walang alam noong una silang pumunta sa larangan ng digmaan. Madali para sa kanila ang maging mapusok at magkamali. Sa huli, pinatay sila. Lalo na yung may galit sa kanila, mas madali silang mawalan ng kontrol. Sa makatuwid, pagkatapos ng isang labanan, ang rate ng pagkamatay ng mga bagong recruit ay mas mataas kaysa sa mga veteranong sundalo. Pagkatapos lamang makaranas ng tunay na labanan matatawag na isang tunay na sundalo. Si Niuwazi ay halos isang magsasaka na may baril. Tanging kapag nakaligtas siya sa unang labanan ay matatawag siyang tunay na sundalo. Sa kasamaang palad, maraming tao tulad ni Niuwazi ang napatay sa unang labanan. Ang mga makakaligtas sa unang labanan ay pawang mga opisyal na sundalo. Sila ang mahalagang kayamanan ng hukbo. Kung mas maraming laban ang kanilang nilahukan, mas malakas sila at mas malakas ang kanilang mga kasanayan sa kaligtasan. Ang nakaaaliw na salita ni Uncle Wu ay lubos na nagpakalma kay Niuwazi. Bagamat medyo natatakot at nahihiya pa siya noon, nang maisip niya ang sinabi ni Uncle Wu, hindi siya nakaramdam ng hiya. Sa halip, nagkaroon siya ng kumpiyansa. Kapag nagsimula na ang laban mamaya, kailangan mong makinig sa akin. Huwag kang tatakbo. Naririnig mo ba ako? Nag-aalalang paalala ni Uncle Wu sa kanya. Marami na siyang nakitang bagong recruit na nakalimutan ang lahat ng magsimula na ang labanan dahil sa takot o kaba. Nakalimutan nila ang lahat at nakalimutan ang lahat ng kasanayan sa larangan ng digmaan na natutunan nila noon. Oo, alam ko, Tiyu Wu.
Mabangis na tumanggaw si Niu Wazi. Hindi niya gustong mamatay, at hindi siya maaaring mamatay. Kailangan pa niyang ipaghiganti ang kanyang mga magulang. Kailangan niyang pumatay ng maraming kaaway. Sa makatuwid, kailangan niyang makinig sa mga salita ni Uncle Wu. Kailangan niyang mamuhay ng maayos at magpatuloy sa pakikipaglaban. Sunog. Sa kabilang banda, biglang narinig ang utos ng commander. Pagkatapos, umalangaw ang mga putok ng baril mula sa posisyon. Nagulat si Niu Wazi na may iniisip. Pagkatapos, nagpanik siya at nagpaputok ng baril sa kalaban sa di kalayuan. Sa huli, hindi niya nataman ang target. Sa kabilang banda, kahit nakausap ni Uncle Wu si Niu Wazi, binibigyang pansin niya ang distansya sa pagitan nila at ng kaaway. Siya ay lumahok sa maraming mga labanan at alam na kapag naabot ang posisyon ng kaaway, sila ay magpapaputok. Sa makatuwid, siya ay nakahanda sa pag-iisip. Sa sandaling nagbigay ng utos ang commander, nagpaputok na siya. Bumagsak sa lupa ang isang kaaway na nakasuot ng helmet sa kanyang harapan. Don't panic. Aim before firing. This distance is advantageous for US. Mahusay na hinayla ni Uncle Wu ang bolt at sinabi kay Niu Wazi sa tabi niya. Okay, sagot ni Niu Wazi. Ang kanyang mga kamay ay abala sa paghila ng bolt. Wala siyang gaanong lakas para magsimula. Isa pa, nagpapanik siya. Kinailangan siya ng maraming pagsisikap upang hilahin ang bolt. Pagkatapos noon ay humiga siya at muling nagpuntirya. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagmamadaling magpaputok. Sa halip, sinunod niya ang utos ni Uncle Wu at nagpuntirya bago nagpaputok. Bagamat bata pa siya, alam din niyang wala silang sapat na bala. Hindi nila ito basta-basta nasayang. Ang naunang putok ay pinaputok ni Niu Wazi sa gulat. Wala man lang siyang naalala. This time, iba na. Ipapaputok niya ang kanyang unang putok. Kaya naman, medyo kinabahan. Siya at nasa sabik. Bang! Nanginginig ang mga kamay ni Niu Wazi nang sa wakas ay hinayla niya ang gatilyo. Sa kasamaang palad, kahit itinapat na niya ang putok, medyo off-target pa rin ito. Not bad. Konti na lang. Continue. Si Uncle Wu, na nasa tabi niya, ay pinapansin ang kanyang sitwasyon. Nang makita niya ito, pinalakas niya ang loob niya. Kabanata 153. Nang marinig ang mga salita ni Uncle Wu, ang medyo bigong mood ni Niu Wazi ay bumuti ng husto. Hindi man tumama sa target ang putok kanina, inalis nito ang kaba at takot sa kanyang puso. Hindi na siya natatakot at kinakabahan. Ang iniisip lang niya ay kung paano magpuntirya ng mas tumpak. Matapos hilahin ang bolt, muling nagpuntirya si Niu Wazi. Sa pagkakataong ito, mas kaunting oras pa ang inabot nito kaysa sa nakaraang panahon. Pagkatapos mag-target, nagpaputok siya. Bang! Isa pang putok ng baril. Sa pagkakataong ito, nagulat si Niu Wazi nang makitang ang kalaban na tinutukan niya ay bumagsak sa lupa pagkatapos niyang magpaputok. Walang paggalaw. Tito Wu, nataman ko. Ang nasa sabik na boses ni Niu Wazi ay may halong maingay na putok ng baril sa larangan ng digmaan. Not bad, Niu Wazi is really amazing. Siguradong magiging sharpshooter ka in the future. Nakita rin ni Uncle Wu ang sitwasyon ng kalaban ngayon lang. Si Niu Wazi man ang namatay o ibang tao ang pumatay sa kanya, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay hikayatin si Niu Wazi na huwag matakot at magkaroon ng tiwala sa sarili. Noon lamang siya makakalaban ng mas mahusay at mabuhay ng mas matagal. Oo, kailangan kong maging sharpshooter sa hinaharap at patayin ang lahat ng masasamang ito. Hinayla ni Niu Wazi ang bolt at tumango ng mariin. Puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Para bang nakikita niya ang kanyang sarili na nagiging sharpshooter sa larangan ng digmaan, na pinapatay ang lahat ng mga kaaway sa isang putok. Pagkatapos nito, napuno ng hangin ang tunog ng mga putok ng baril at galit na dagandong. Ang mga tao ay patuloy na namamatay sa kanilang paligid, ngunit ang mga kaaway ay patuloy na namamatay din. Matapos patayin ng kaaway sa unang pagkakataon, si Niu Wazi ay puno ng kumpiyansa at nasa mabuting kalagayan. Gayunpaman, biglang nahulog sa kanya ang isang kasama na nakahiga sa di kalayuan sa kanya. Natigilan siya. Noon, napagtanto niyang patay na ang kasamang ito na bumati at kumausap sa kanya noon. Namatay siya sa harap ng kanyang mga mata. Hindi man ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng namatay,
nasaksihan niya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, sa larangan ng digmaan, nagulat pa rin siya nang makita ang isang kasamang nabubuhay pa at pinapatay ang kalaban na biglang namatay tulad niya. Pagkatapos noon, medyo natakot siya at naramdaman niyang napakalapit na ng kamatayan. Sinampal siya ni Uncle Wu sa kabila ng malakas sa ulo. Tulala siyang tumingin kay Uncle Wu, ngunit narinig niyang sinabi nito, "Huwag mong tingnan ang mga walang kwentang bagay na iyon. Hindi ka maabala sa larangan ng digmaan. Kailangan mong maranasan ito. Kapag natapos na ang labanan, dahan-daang maranasan ito. Ngayon, ang kailangan mong gawin ay tumama ng husto. Patayin ang lahat ng mga kaaway na makikita mo." Panipi. Mekanikal na tugon ni Niu Wazi. Nang muling magpaputok ng baril ay hindi na siya tulad ng dati. Napuno ang mga mata at isip niya sa mukha ng lalaking iyon kanina lang. Ang paraan ng pakikipag-usap niya sa kanya noong siya ay nabubuhay, at ang paraan ng pagtingin niya pagkatapos ng kanyang kamatayan. Katulad na lang ng kanyang naramdaman nang makita niyang namatay ang kanyang mga magulang sa kanyang harapan. Napuno ng takot at gulat ang puso niya. Niu Wazi, kasama mo yan. Namatay siya sa harap mo, namatay ang mga magulang mo. Kahit bata ka, lalaki ka, huwag kang maging babae. Ang dapat mong gawin ay maging lalaki ka. Kailangan mong ipaghiganti sila. Ito ang dapat gawin ng lalaki. Ito ang dapat gawin ng lalaki. Walang kwenta ang matakot doon. Mapapatay ka ng kalaban sooner or later. Kailangan mo silang patayin bago kanila patayin. Ipaghiganti ang iyong pamilya at ang iyong kasama. Muling tumunog ang boses ni Uncle Wu. Oo, gusto ko silang ipaghiganti. Nang marinig ang mga salita ni Uncle Wu, nagliwanag ang mga mata ni Niu Wazi. Hindi ba't ang dahilan kung bakit siya nabubuhay ngayon? Para sa kanyang mga magulang, para sa kanyang kasama, paghihiganti. Patayin ang lahat ng masasamang ito. Matapos pag-isipang mabuti, gumaling muli si Niu Wazi. Bagamat ang mukha ng kanyang mga magulang at ng kanyang kasama ay ngayon pa rin lumitaw sa kanyang isipan, sa pagkakataong ito ay hindi ang kanilang kaawa-awang hitsura. Sa halip, ang mga mukha nila ay puno ng ngiti habang pinagmamasdan siyang patayin ang kalaban. Ang pagpatay sa napakaraming kaaway para panatilihing buhay ang mga ito, nadama ni Niu Wazi na nakahanap na siya ng tunguhin upang pagsikapan. Ang pag-atake ng kalaban ay napakabangis, at sila ay dumanas ng maraming pagkalugi. Gayunpaman, ang kanilang paghahangad ay napakalakas, at hindi sila umatras kahit isang hakbang. Sa wakas, sa ilalim ng kanilang mahigpit na paglaban, umatras ang kaaway. Nang tuluyang mawala sa paningin ng kalaban, nagsimulang ayusin ng komandante ang mga tao upang linisin ang larangan ng digmaan. Wala silang gaanong bala, at kailangan nilang ipagtanggol sa loob ng ilang panahon. Naturally, kailangan nilang maglagay muli hanggat kaya nila. Tumakbo rin palabas ng trench si Niu Wazi. Sa nakaraang labanan, may ilang tao na ang nataman niya, ngunit hindi niya alam kung patay o nasugatan ang mga ito. Nang maglaon, nang mahigpit ang labanan, hindi niya ito pinansin. Gayunpaman, ito ang unang labanan na kanyang nilahukan. Nais niyang kolektahin ang mga samsam sa digmaan bilang isang alaala. Matapos niyang talunin ang kalaban at pilitin silang umatras sa kanyang bansa, ilalagay niya ang bagay na ito sa libingan ng kanyang mga magulang upang aliwin ang kanilang mga kaluluwa sa langit. Kailangan mong ibigay ang iyong mga samsam sa digmaan. Bawal ang pribadong pag-iingat ng mga samsam sa digmaan. Samaan daw si Uncle Wu sa kuta habang nakangiting nakatingin sa mga samsam ng digmaan sa mga kamay ni Niu Wazi. Hindi. Nang marinig ni Niu Wazi ang mga salita ni Uncle Wu, agad niyang inilagay sa likuran niya ang mga samsam sa digmaan. Yung mga kalaban ko ang pinatay ko. Ano bang masama kung kunin ko ang mga baril nila? Akin na lahat ito. Gusto kong itago sila bilang alaala. Sinabi ni Uncle Wu, naiintindihan ko na gusto mong mag-ingat ng isang momento. Gayunpaman, ang hukbo ay may mga regulasyon. Lahat ng mga samsam sa digmaan ay dapat ibigay. Pagkatapos, ang mga nakatataas ay magsasaayos para sa pamamahagi. Sa puntong ito, lumingalinga siya sa paligid at sinabing, tingnan mo, wala tayong sapat na bala. Kailangan pa nating ipagtanggol ang lugar na ito ng ilang sandali. Walang saysay na itago ang mga bagay na iyon. Pagkatapos nating kolektahin ang mga ito at ipamahagi ang mga ito, makakalaban pa natin ang ilang mga kalaban.
Nang marinig ang mga salita ni Uncle Wu, si Niu Huazi ay medyo nag-alinlangan. Hindi siya insensible na tao, at alam niya ang aktwal na sitwasyon dito. Medyo nag-aatubili lang siya, gayunpaman, pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, nagpa siya siyang iabot ang mga sandata na ito. Gayunpaman, lihim niyang itinago ang isang pistola. Kinuha niya ang pistol na ito sa larangan ng digmaan. Dapat ay pag-aari ito ng isang junior officer. Pinulot niya iyon gamit ang matatalas niyang mata. Sobrang nagustuhan niya. Kaya naman, nang hindi pinapansin ni Uncle Wu at ng mga tao sa paligid niya, nagukay siya ng maliit na butas sa kuta at inilagay ang baril. Gayunpaman, alam din niyang limitado ang bala. Kaya naman, isang bala lang ang itinago niya sa baril at iniabot ang iba. Hindi nakita ni Uncle Wu ang aksyon ni Niu Huazi na itago ang baril. Nakita niya na si Niu Huazi ang nagkusa na ibigay ang lahat ng baril at bala na kanyang nakolekta. Pinuri pa niya ito ng kaunti. Dahil dito, medyo napahiya si Niu Huazi. Naisip niya sa sarili, bakit hindi ko sila ibigay pagkatapos ng labanang ito? Kung tutuusin, marami pang laban para sa akin sa hinaharap. Kabanata 154. O sige, anong nararamdaman mo ngayon? Nararamdaman mo ba ang anumang kakulangan sa ginhawa? Nag-aalalang tanong ni Uncle Wu. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagong recruit ay higit pa o hindi gaanong makakaramdam ng kakulangan sa ginhawa pagkatapos maranasan ang kanilang unang labanan. Natigilan si Niu Huazi sa sinabi ni Uncle Wu. Ngayon pa lang, naisip na lang niyang linisin ang larangan ng digmaan at kolektahin ang mga samsam sa digmaan, kaya wala siyang panahon para maranasan ang discomfort. Ngayong sinabi ito ni Uncle Wu, medyo hindi siya komportable. Lalo na nang makita niyang napakaraming kasamahan niya ang namatay sa harapan niya. Well, kung alam ko, hindi ko na sinabi. Nang makita ang hitsura ni Niu Huazi, paanong hindi maintindihan ni Uncle Wu ang nangyayari? Hindi niya lang akalain na magiging maganda ang performance ng batang ito. Sa kabilang panig, nilabanan ni Niu Huazi ang pagnanasang samuka ng napakahirap. Sa kanyang puso, naalala niya ang takot kanina. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Uncle Wu, pagkatapos maranasan ang labanan ngayon, ang kanyang pakiramdam ng takot ay nabawasan ng husto. Tito Wu, pupunta ako sa gilid para makalanghap ng sariwang hangin. Bagamat mas komportable siya, halatang hindi ganoon kasarap ang amoy ng dugo sa hangin. Si Niu Huazi ay handang pumunta sa gilid para makalanghap ng sariwang hangin. Sa oras na ito, hindi dapat magsimula ang labanan sa maikling panahon. Maaari silang magpahinga saglit. Go! Go! Don't run too far. Maaaring maningil ang mga tao sa kabila anumang oras. Ikinaway ni Uncle Wu ang kanyang kamay at pinaalalahanan siya. Got it, sagot ni Niu Huazi habang tumatakbo. Sinadya pa niyang lumingon para tingnan ang baril na itinago niya. Hindi ako dapat nadiskubre diba? Napaisip si Niu Huazi sa sarili. Kung hindi niya ito nakita noon, halatang hindi siya matutuklasan sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito sa labas. Bagamat handa niyang ibigay ito pagkatapos ng labanan, gusto pa rin niyang paglaruan ito sandali. Natural, ayaw niyang madiskubre. Gayunpaman, hindi na maalaya ni Niu Huazi na hindi nagtagal pagkaalis niya, biglang kumislap ang baril na itinago niya sa maliit na butas. Pagkatapos noon, nawala ito. Kapalit nito ay isang plastik na peking baril. Bukod dito, iba ang hugis at mas maliit ang sukat. Matapos ang halos 10 minuto, muling hiniling ng komandante ng regimentong lahat na maghanda para sa labanan. Bumalik din si Niu Huazi sa dati niyang bunker. Matapos ang panahong ito ng pag-refresh ng hangin, mas gumaan ang pakiramdam niya at mas komportable. Pagbalik niya sa bunker, si Uncle Wu ay nakasandal sa bunker habang nakapikit. Minsan ay itinuro sa kanya ni Uncle Wu na sa larangan ng digmaan, dapat niyang gamitin ang lahat ng oras upang magpahinga at mabawi ang kanyang pisikal na lakas. Sa ganitong paraan, mas makakasali siya sa labanan. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang labanan. Kung mas mahusay ang kanyang pisikal na lakas at enerhiya, mas mabuti ito para sa kanya. Sinundan din ni Niu Huazi ang halimbawa ni Uncle Wu at ipinikit ang kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi nagtagal bago niya muling binuksan ang mga ito. Iniisip niya ang baril na iyon sa kanyang puso. Gustong-gusto niya ang baril na iyon. Hindi ito katulad ng mga baril sa kanyang mga kamay ngayon. Sila ay malaki at mahirap.
Kailangan niyang hilahin ang bolt sa tuwing magpapaputok siya. Kung tungkol sa baril na iyon, nakita na niya ang regiment commander na may katulad na baril. Gayunpaman, hindi pa ito nakita ng iba. Nakaramdam ng kaunting pagmamalaki sa kanyang puso, tumingin si Niuwaze kay Uncle Wu upang matiyak na hindi niya imulat ang kanyang mga mata. Pagkatapos, palihim siyang naghukay ng maliit na butas sa pinagtataguan niya ng baril kanina. Gusto niyang tingnan muli. Gayunpaman, matapos hukayin ang butas, bigla niyang napagtantong wala na ang baril na itinago niya doon noon. Ngayon, may baril na mukhang mas maliit. Ang hugis nito ay ganap na naiiba. Inilabas ni Niuwaze ang baril ng mausisa. Matapos itong paglaruan ng ilang sandali, alam niyang peke ang baril na ito. Ang kanyang tunay na baril ay malinaw na pinalitan ng isang tao sa isang punto. Agad na tumingin si Niuwaze kay Uncle Wu. Dito, si Uncle Wu ang pinakamalapit sa kanya. Kung may pinalitan ng totoong baril, si Uncle Wu ang pinakamalamang. Noong itinago niya ang baril kanina, baka nakita na niya ito. Sa oras na iyon, wala siyang sinabi. Gayunpaman, pagkaalis niya, hinukay niya ang kanyang nakatagong baril at iniabot. Ang pekeng baril na ito ay dapat nilagay ni Uncle Wu para paglaruan niya. Hindi na ako bata. Sinong maglalaro ng pekeng baril? Ungol ni Niuwaze. Kahit na ang baril na ito ay mukhang medyo maganda, siya ngayon ay isang maluwalhating mandirigma. Paano siya naglaro ng pekeng baril? Gayunpaman, ang baril na ito ay talagang maganda. Alam din ni Niuwaze na ginagawa ito ni Uncle Wu para sa kanyang ikabubuti. Kapag nalaman ng mga nakatataas na itinago niya ng pribado ang mga samsam sa digmaan, siya ay parurusahan. Noong panahong iyon, nalilito rin si Niuwaze. Pagkatapos noon, gusto niya itong paglaruan sandali at nagkusa na ibigay ito. Ngayong iniabot na ito ni Uncle Wu, ganoon din. Kaya lang, matagal ko na itong hindi nilalaro. Nanghihinayang sabi ni Niuwaze habang nilalaro niya ang pekeng baril. Napakaganda ng pekeng baril na ito, ngunit isa pa rin itong pekeng baril kung tutuusin. Ito ay hindi kasing ganda ng tunay. Mag-ingat kayong lahat, manatili kayo sa inyong mga defensive fortification. Malamang na umatake na naman ang kalaban. Muling dumating ang malakas na boses ng commander. Mabilis na pinasok ni Niuwaze ang pekeng baril sa maliit na butas at pagkatapos ay tinakpan ito ng ilang lupa. Dahil palihim na pinalitan ni Uncle Wu ang pekeng baril pagkaalis niya, halatang ayaw niyang ilantad ito. Pinakamabuting itago niya ang baril na ito. Iminulat din ni Uncle Wu ang kanyang mga mata at muling tiningnan ang baril sa kanyang kamay. Pagkatapos, tumingin siya sa gilid at sinabing, paano na? Mas maganda ba ang pakiramdam mo? Panipi. Oo, sinabi ni Niuwaze, ako ngayon ay isang tunay na mandirigma. Not bad, little guy. Congratulations, sabi ni Uncle Wu. Hindi na ako maliit, ungol ni Niuwaze. Mayroon pa siyang ilang reklamo tungkol sa pagtrato sa kanya ni Uncle Wu bilang isang bata at pagbibigay sa kanya ng isang pekeng baril. Pakiramdam niya ay hindi na siya maliit. Ngumiti si Uncle Wu at hindi nagsalita. Oo, hindi na siya maliit. Sa larangan ng digmaan, maraming tao na kasing edad niya. Hindi nagtagal, nagsimula ang labanan. Napakabangis pa rin ang pag-atake ng kalaban, ngunit determinado din ang panig ni Uncle Wu. Hindi sila umatras kahit isang hakbang. Kahit na patuloy na dumami ang mga nasawi, wala silang kahit katiting na intensyon na umatras. Well, dapat dito, tumayo si Huang Feng sa harap ng isang napaka-high-end na clubhouse at bamulong. Gayunpaman, kahit na natagpuan ang clubhouse, hindi magagarantiyahan ni Huang Feng na talagang nasa loob si Tung Zian. At saka, tila hindi magandang hanapin siya ng kwarto. Gayunpaman, anuman ang mangyari, kailangan niyang pumasok muna. Kung wala siyang mahanap, maaari na lang siyang umalis muna at mag-isip ng ibang paraan. Pumasok si Huang Feng at malugod na tinanggap ng mga bumabati sa magkabilang panig. Bahagyang tumanggo si Huang Feng. Kung alam nilang narito siya para manggulo, hindi sila magiging malugod. Oy, ang taas talaga ng taste ni Young Master Tong. Ayaw niya ng maraming dilag. Nang nag-iisip si Huang Feng kung paano mahahanap si Tung Zian, may sinabi ang dalawang tao na dumaan sa kanya na nakatawag sa kanyang atensyon. Kabanata 155. Hindi mo ba alam kung sino siya? Ano ang pagkakakilanlan niya? Hindi ba normal na mataas ang standards niya? Sabi ng katabi niya. Totoo.
Ang mga katulad niya ay nakakita ng iba't ibang uri ng kagandahan. Mayroon akong ilang magaling magsalita. Isasama ko sila upang subukan mamaya. Sabi ng orihinal na tao. Every time na dumarating siya, ganito. Lagi siyang matagal pumili. Nagpatuloy ang katabi niya. Nag-usap ang dalawang tao habang papalayo. Walang intensyon si Huang Feng na magpatuloy at magtanong. Kung walang aksidente, ang young master tong na pinag-usapan nilang dalawa ay si Tong Zian. Nagpa siya si Huang Feng na umakyat at kumpirmahin. Pagkatapos noon, umakyat si Huang Feng. Gayunpaman, sa proseso ng paglalakad, hindi niya namamalayan na iniwasan ang camera. Hindi man niya maiwasan, ibaba niya ang ulo at pilit na huwag makita ng kabilang partido. Mabilis na pumunta si Huang Feng sa ikalawang palapag at natagpuan ang beautiful water room. Tumingin siya sa paligid at saka ibinaba ang ulo. Hindi na siya kumatok sa pinto at pumasok sa kwarto. Si Uncle Lee ang humahawak ng mga bagay-bagay. Makakatiyak ka na hindi makakatakas si Kuya Biao at ang munting security guard. Sa pribadong silid, uminom ng alak si Tong Zian at sinabi kay Old Yu. Tama, ang mga taong natagpuan ni Young Master Tong ay tiyak na makakayanan ang bagay na ito. Sabi ni Matandang Yu, tama na, direktang sinabi ni Tong Zian, sa tingin mo ba lahat ng tao ay kagaya mo? Hiniling ko sa iyo na maghanap ng magtuturo sa munting security guard. Sa huli, maayos naman ang munting security guard. Dumating talaga ang kalokohang iyon na si Kuya Biao para talunin ka at ako. Galit ako sa iniisip ko lang iyon. Kahit putulin ko ang Kuya Biao na iyon, hindi ito magiging sapat para maibsan ang loob ko. Ang daming sinabi ni Tong Zian, lalo siyang nagagalit. Hindi pa siya natalo sa kanyang buhay. Ngayon, binugbog siya ng isang trash pump. Paanong hindi siya magagalit? Si Huang Feng, nakakapasok lang sa pinto, ay narinig ang pag-uusap ng dalawang tao. Alam na niya na itong si Young Master Tong ang hinahanap niya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na bilang karagdagan sa Young Master Tong na ito, may isa pang tao na may masamang intensyon sa kanya. Ngayon, magkasama silang dalawa at nagkakilala. Ang dalawang taong nag-uusap sa loob ay halatang hindi napansin ang pagpasok ni Huang Feng sa pinto. Ang akala nila ay waiter o prinsesa at walang pakialam. Biglang nagdilim ang mga mata ng dalawang tao. Nakapatay ang mga ilaw sa kwarto. F***, anong nangyayari? Nasaan ang mga tao? Nasaan ang mga attendant? Tawagan mo ang manager mo. Paanong mawawala ng kuryente dito? Agad na tumawag sina Tong Zian at Old Yu na hindi nasisiyahan. Masayang nagkukwentuhan ang dalawa, ngunit naging madilim ang lugar na ito, hindi sila makapag-usap ng masayang kwentuhan. Ang nagpatay ng ilaw ay, syempre, si Huang Feng. Matapos niyang patayin ang mga ilaw ay madali niyang nilapitan ang dalawang tao base sa boses at mga gamit sa kwarto. Bang! Si Matandang Yu na nagsasalita, ay humihiyaw pa nang bigla siyang sinuntok sa mukha. Kaagad, pinalipad siya. Sino ka? Anong ginagawa mo? Bagamat hindi nakikita ni Tong Zian sa gilid ang sitwasyon dito, malalaman din niya ang nangyari dito. Malakas na sigaw niya, pero may kaunting gulat sa tono niya. Walang sinabi si Huang Feng. Ang sagot sa kanya ay isang pares ng kamao, at ang mga kamaong iyon ay damapo mismo sa kanyang bibig. Kaagad, napatumba rin si Tong Zian. Bukod dito, siya ay nasa mas masahol pa na kalagayan kaysa kay Old Yu, dahil ang dalawa sa kanyang mga ngipin ay na-knockout ni Huang Feng. Inis na inis si Huang Feng sa pangungulit ni Tong Zian, kaya hindi siya nagpigil sa suntok na ito. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang ordinaryong tao. Kaya naman, matapos matambas si Tong Zian, nagpakawala siya ng nakakadugong sigaw na parang baboy na kinakatay. Gayunpaman, sa loob ng hiyawan na ito, may bakas ng pagtagas ng hangin. Sino ka? Alam mo ba kung sino tayo? Malakas na tanong ng Matandang Yu habang sinusubukan niyang tumayo sa sakit. Of course, I know who you are. Nandito ako para guluhin ka. Sabi ni Huang Feng sa malalim na boses habang dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Old Yu. Ikaw, anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Bagamat hindi siya masyadong makakita, malabo na nakikita ni Old Yu ang isang anino na naglalakad palapit sa kanya. Bigla siyang natakot at napaatras. Ngayon alam mo na kung paano matakot. Huli na,
Lumakad si Huang Feng sa gilid ni Old Yu, hinawakan siya sa kwelyo, at sinuntok muli ang matandang mukha ni Old Yu. Pagkatapos ng ikatlong suntok, nahimiti na si Old Yu. Pagkatapos nito, muling ibinaling ni Huang Feng ang kanyang atensyon kay Tung Zian. Gustong tumakas ni Tung Zian habang tinatalo ni Huang Feng si Old Yu, ngunit bago pa siya makahakbang ng 2 hakbang, nasa likod na niya si Huang Feng at sinabing, "Saan ka pupunta? Ikaw, hindi ka lalapit. Ako si Tung Zian. Ang tatay ko ay si Tung Chenjun, ang pinakamayamang tao sa lalawigan ng Qing. Kung maglakas loob kang saktan ako, hihilingin ko sa aking ama na patayin ang iyong buong pamilya." Gulat na sabi ni Tung Zian, "Patayin ang buong pamilya ko? Mahilig ba kayong pumatay ng buong pamilya ng mga tao? Sasampalin kita, ano?" Pagkatapos magsalita ni Huang Feng, nasuntok na niya si Tung Zian sa tiyan. Nang magsalita siya, sinadya niyang medyo namamaos ang boses. Bagamat hindi masyadong malaki ang pagbabago, hindi pamilyar sa kanya sina Tung Zian at Old Yu. Isang beses lang siya nakita ni Tung Zian, at hindi pa siya nakita ni Old Yu. Sa makatuwid, si Huang Feng ay hindi natatakot na makilala. Pakiramdam ni Tung Zian ay parang tinamaan ng higanting martilyo ang kanyang tiyan. Ang sakit ay hindi matiis. "You are such a disgusting guy. How dare you threaten me at this time?" Sinuntok muli siya ni Huang Feng. Patuloy sa pagsigaw si Tung Zian. Sa oras na ito, hindi siya nang ahas na maging matapang at mabilis na sinabi, "Hero, nagkamali ako. Pakiusap bitawan mo ako, may pera ako, bibigyan kita ng pera. Sa tingin mo napakagaling mo dahil may mabahong pera ka." Sabi ni Huang Feng habang hinahampas siya. Tumutulo na ang luha ni Tung Zian. Hindi niya alam kung sino ang kabilang partido, ni hindi niya alam kung kailan siya nasaktan. "Gusto mo ba talagang malaman ang pangalan ko, tapos gusto mo akong iganti?" Sa pagkakataong ito, sinipan ni Huang Feng ang paa ni Tung Zian. Ang puwersa ay hindi maliit, at naririnig pa nga ng isa ang tunog ng mga buto na nagkikiskisan sa isa't isa. "I don't dare. I don't dare. Please let me go. I promise na hindi kita guguluhin." Pinagalitan ni Tung Zian si Huang Feng, ngunit hindi siya naglakas loob na magpakita ng kahit katiting na ekspresyon. "You don't dare. You must be thinking this in your heart. Tingin mo ba hindi ko alam?" Sinuntok muli ni Huang Feng si Tung Zian. "Gayunpaman, okay lang na sabihin sa iyo. Alam mo ba kung bakit ka tinamaan? Dahil kay Kuya Biao. Kapag nakita ako ng mga tao, kailangan nila akong tawaging Brother Wolf. Magkaibigan kami ni Kuya Biao. Nagpadala ka talaga ng mga tao para patulan siya. Gusto mo bang mamatay?" Panipi. Alam lang ni Huang Feng na nagpadala si Tung Zian ng mga tao para turuan si Brother Biao ng leksyon. Hindi niya alam ang sitwasyon sa panig ni Kuya Biao. Sa makatuwid, hindi niya inisip na lumikha ng ilang gulo para kay Brother Biao. "I don't dare. I don't dare anymore." Naalala ni Tung Zian ang mga pangalan ni na Brother Biao at Brother Wolf sa kanyang puso, ngunit ang kanyang bibig ay patuloy na nagmamakaawa para sa awa. Kabanata 156. "I guess you won't dare to do it in the future. Keep your eyes open in the future." Hindi lahat pwedeng masaktan. Nagkunwaring mayabang si Huang Feng at nagsabi, Oo, papansinin ko sa hinaharap." Nang makitang sa wakas ay tumigil si Huang Feng sa paghampas sa kanya, nabuhayan si Tung Zian. Gayunpaman, halatang masaya siya ng maaga. Nang akala niya ay ligtas na siya, isang bagzo ng hangin ang tumunog, at pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Nang makitang si Tung Zian ay nawalan din ng malay, gamaan din ang pakiramdam ni Huang Feng. Dati, naiinis siya kay Tung Zian, pero ngayon, sa wakas ay mas komportable na siya. Ang kanyang paghihiganti ay sa wakas ay naipaghiganti ng kaunti. Siyempre, kung patuloy siyang guluhin ni Tung Zian sa hinaharap, gagawa pa rin siya ng aksyon laban sa kanya. Bukod dito, hindi ito magiging ganito sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, higit sa lahat ay dahil naramdaman ni Huang Feng na hindi siya sapat na malakas. Kung alam ni Tung Zian na siya ang kumilos, tiyak nagagantay siya sa kanya. Bagamat lumalakas ang kanyang lakas, halatang hindi ito ang kalaban ng pamilya Tong. Sa makatuwid, maaari lamang piliin ni Huang Feng ang pamamaraang ito ng hindi pagpapakita. Tulad ng para sa panghuling pag-frame, ito ay maginhawa.
Maaari nitong ilihis ang atensyon nitong Zian at magdulot ng ilang kaguluhan para kay Kuya Biao. Bakit hindi? Pagkatapos ng bagay na ito, dapat ding umalis si Huang Feng. Dapat ay bumalik agad ang 2 taong dumaan lang sa kanya. Ayaw niyang matuklasan siya ng kabilang partido. Oo naman, nang bumaba si Huang Feng mula sa ikalawang palapag, nakasalubong pa rin niya ang 2 tao noon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, may kasama silang ilang sexing dilag. Obviously, sasamahan nila si Tung Zian. Gayunpaman, ang kasalukuyang Tung Zian ay halatang hindi masisiyahan sa gayong swerte. Dumaan si Huang Feng sa mga dilag na iyon na may komportableng kalooban. Ang mga sexing dilag na iyon ay tumingin din kay Huang Feng, hindi dahil sa sobrang gwapo ni Huang Feng, kundi dahil sa sobrang tiwala nila sa kanilang mga figure at hitsura. Dumaan si Huang Feng sa kanila, ngunit hindi man lang niya sila nilingan. Nanatiling nakayuko ang ulo niya na naging dahilan para hindi sila komportable. Weirdo, naisip ng mga dilag sa kanilang mga puso. Bang bang bang, Young Master Tung, Young Master Yu, nakabalik na kami. Ang mga taong dinala namin sa oras na ito ay garantisadong masisiyahan ka. Pumunta ang mga taong iyon sa pribadong silid ni na Tung Zian at Old Yu at kumatok sa pinto. Gayunpaman, ganap na tahimik ang silid. Walang tugon. Awkward na ngumiti ang leader ng grupo. Gayunpaman, muli pa rin siyang kumatok sa pinto at sinabing, Young Master Tung, Young Master Yu, may dinala akong ilang dilag. Pwede ba akong pumasok? Wala pa ring tugon mula sa loob. Napatingin ang pinuno sa mga katabi niya at sinabing, baka kumakanta o. Nagkukwentuhan sila sa loob at hindi pinansin. Ang soundproofing effect ng naturang pribadong silid ay dapat na napakahusay. Ngunit ang katok sa pinto ay dapat marinig. Kaya naman, kahit na sinabi ng pinuno, mayroon pa rin siyang pagdududa sa kanyang puso. Don't tell me masyado silang uminom. May nagtanong. Inakala ng pinuno na posible ito, ngunit ayaw niyang sumuko sa mayamang lalaking ito. Kaya, muli siyang kumatok sa pinto at sinabing, Young Master Tung, Young Master Yu, papasok na kami. Pagkatapos noon, tumanggo siya sa mga taong nasa likod niya at nanguna sa pagbukas ng pinto at pagpasok. Hoy, bakit patay ang ilaw? Sabi ng pinuno, ngunit pagkatapos niyang magsalita, bigla siyang may naisip na katawa-tawa sa kanyang puso. Pinatay ng 2 malalaking lalaki ang ilaw sa private room. Hindi kaya ginagawa nila iyon. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, ito ay tila hindi tama. Bagamat mataas ang pamantayan ni Young Master Tung, gusto pa rin niya ang mga kagandahan. Hindi ko narinig na may gusto pala siya sa mga lalaki. Isa pa, medyo masyadong tahimik ang kwarto. Parang wala naman silang ginagawa. Kaya naman, binuksan ng babaeng medyo naguguluhan ang mga ilaw sa may pintuan. Pagkatapos, nakita niya ang sitwasyon sa pribadong silid. Natigilan siya noong una, pagkatapos ay tumili siya. Naglakad na si Huang Feng papunta sa pintuan ng clubhouse sa oras na ito. Parang narinig niya ang sigaw ng babae. Hindi niya namamalayan na hinawakan ang kanyang ilong. Hindi kaya nabugbog niya lang ang mga ito kaya natakot niya ang mga dilag. Tama ang hula ni Huang Feng. Talagang natakot ang mga dilag. Hindi nila inaasahan na si Tung Zian at Old Yu ay mabubugbog ng ganito pagkaalis nila sandali. Puno ng mga pasa ang kanilang mga mukha. Dumudugo ang sulok ng kanilang mga bibig at ilong, at silang dalawa ay walang malay. Alam nila ang pagkakakilanlan ni na Tung Zian at Old Yu. Kung talagang may nangyari kay Tung Zian dito, kahit ang amo nila ay baka hindi na ito kayanin. Hindi nang ahas si Huang Feng na pag-usapan si Tung Zian. Naniniwala siya na pagkatapos ng gabing ito, tiyak na tututukan ni Tung Zian si Brother Biao at ang hindi umiiral na kapatid na lobo. Sumipol si Huang Feng habang hinihintay na bumalik ang sasakyan. Pagbalik niya sa kanyang tirahan ay mas lalong gumanda ang dati niyang magandang kalooban. Dahil sa panahong ito, ang kanyang storage box ay talagang nakakuha ng bagong item. Left-handed gun, isang medyo karaniwang pistol na may ordinaryong pagganap. Napakasimple pa rin ng pagpapakilala. Kinuha ni Huang Feng ang pistol. Hindi niya inaasahan na makukuha niya talaga ang bagay na ito. Kung tutuusin, nagkataon lang na naglagay siya ng peking baril. Noong huling beses na pumunta siya sa supermarket para bumili ng malaki, maraming tao sa checkout line. Medyo nainis siya habang naghihintay sa pila.
Sa oras na ito, nakita niya na may mga larwang baril na ibinebenta malapit sa checkout channel. Kinuha niya ang isa at tinignan. Noong bata pa si Huang Feng, gagamitin niya ang kanyang maswerteng pera para makabili ng ganoong baril tuwing bagong taon. Taon-taon niya itong binibili, pero hindi niya natuloy noong lumaki siya. Kaya naman, nang makita niyang muli ang baril na ito, nakaramdam siya ng kaunting nostalgia. Kaya naman, nakabili siya ng isa. Pagkatapos noon, pagbalik niya, inilagay niya ito sa storage box kasama ng iba pang gamit at nakalimutang ilabas. Dahil dito, talagang naglakas loob siyang ipagpalit ito ng totoong baril. Hinawakan ni Huang Feng ang baril sa kanyang kamay. Ang baril na ito ay halatang iba sa inilagay niya. Ang isang iyon ay plastic, at ang isang ito ay metal. Bukod dito, may putik at dugo ang baril na ito. Malinaw, ito ay hindi isang bagong baril. Ito ay maaaring nasa larangan ng digmaan, o nakapatay ng mga tao. Ang hugis ng baril na ito ay medyo katulad ng Mauser pistol, ngunit ang pangalan ay malinaw na hindi pareho. Bukod dito, hindi pa narinig ni Huang Feng ang pangalang ito. Hindi ito dapat mula sa kanilang espasyo. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Anyway, marami na siyang nakuhang mga bagay mula sa ibang mga espasyo, kaya hindi masamang magkaroon ng isa pa. Hindi ko alam kung may mga bala dito. Bumulong si Huang Feng, at pagkatapos ay binawi ang magazine. Bagamat hindi pa siya naglaro ng totoong baril, marami na siyang nalaro na pekeng baril. Sa makatuwid, pagkatapos ng kaunting pangangapa, hindi naging problema ang pag-withdraw ng magazine. May mga bala talaga, sumigaw si Huang Feng, ngunit pagkatapos ay sinabing may kaunting pagkabigo, ang kuripot talaga. Isa lang talaga. Kabanata 157. Tiningnan ni Huang Feng ang kulay abong bala sa kanyang kamay at medyo hindi nasisiyahan. Ang isang baril ay isang magandang bagay. Sa totoong mundo, hindi inisip ni Huang Feng na gagamitin niya ito, ngunit pupunta siya sa ibang mga espasyo sa hinaharap. Kung may isa pa siyang baril, mas ligtas. Sa kasamaang palad, mayroon siyang baril, ngunit mayroon lamang isang bala, kaya limitado ang paggamit ng baril na ito. Siyempre, kung ito ay ginamit ng maayos, maaari itong gumanap ng isang malaking papel. Matapos ilagay ang baril sa storage box, nag-isip si Huang Feng kung maaari pa ba siyang magsikap sa lugar na ito. Halimbawa, kung bumili siya ng ilang pekeng granada at ilagay ang mga ito sa storage box, mas madali niyang palitan ang mga ito kung bumili siya ng pekeng granada at ilagay ito sa storage box. Pagkatapos magdesisyon, humiga si Huang Feng at nagsimulang magnilay. Para naman kay Little White, pagkatapos mabusog ang maliit na lalaki, tamad itong humiga sa tabi ni Huang Feng at natulog. Ang batang ito ay hindi tulad ng isang lobo. Ito ay mas tulad ng isang baboy. Pagkatapos kumain ay natulog na ito. Pagkagising ay kumain ulit ito. Gayunpaman, ang batang ito ay dapat na nasa pagdadalaga na ngayon, kaya ang kanyang pag-uugali ay naiintindihan. Si Huang Feng ay nagsimulang magnilay na parang walang nangyari, ngunit ang Spring Club ay nagkakagulo. Agad na tumakbo ang manager doon sa Lisway Room. Matapos makita ang kahabag-habag na kalagayan ni Tung Zian at Lao Yu, ang kanyang puso ay bumilis, at ang kanyang mukha ay napakapangit. Wala ba kayong silbi lahat? May pumasok at binugbog sina Young Master Tong at Young Master Yu, ngunit hindi mo nalaman. Anong kailangan ko sayo? Malakas na tanong ng manager sa kanyang security guard. Gayunpaman, malinaw na hindi ito ang oras para magtanong. Mabilis siyang tumawag at ipinadala sina Young Master Tong at Young Master Yu sa ospital. Sinundan niya sila. Hindi nagtagal pagkarating nila sa ospital, dumating sina Tong Chenjun at Uncle Lee. Sa oras na ito, nalaman na ni Uncle Lee na ang kanyang ipinagmamalaking subordinate, si Qiu Hao, ay natalo ng munting security guard matapos matagumpay na turuan ng leksyon si Brother Biao. Nabali pa ang binti ni Qiu Hao. Alam niya ang kakayahan ni Qiu Hao, ngunit hindi niya inaasahan na ang munting security guard na hindi niya siniseryoso ay napakalakas. Lampas ito sa inaasahan ni Uncle Lee. Nang magpapadala na sana siya ng isang tao upang turuan muli ng leksyon si Huang Feng, natanggap niya ang balita na binugbog muli si Tung Zian, at sa pagkakataong ito ay mas seryoso ito kaysa sa huling pagkakataon. Sa makatuwid, wala siyang oras para turuan ng leksyon si Huang Feng at nagmadaling pumunta sa ospital.
Sa pasukan ng ospital, nakasalubong niya si Tong Chenjun na may malungkot na mukha. Si Tong Chenjun ay nasa napakasamang kalagayan. Bata pa lang siya ay umiibig na siya sa kanyang anak, ngunit hindi niya nakayanang saktan. Ito, ngayon, sa loob lamang ng ilang araw, ang kanyang anak ay binugbog at ipinadala sa ospital ng 2 beses. Bukod dito, ang bawat oras ay mas seryoso kaysa sa huli. Kakaiba kung maganda ang ekspresyon niya. Bukod dito, nakapagdesisyon na si Tong Chenjun sa pagkakataong ito. Kahit sino pa ang kabilang partido, maghihiganti siya. Bukod dito, hindi ito magiging kasing simple ng pagbugbog sa kabilang partido. Akala ba ng mga nasa labas na iyon ay lehitimong negosyo ang ginagawa niya at nang ahas siyang aibuli ng ganito? Akala ba talaga nila matanda na siya? Chenjun, kumusta si Zian? Tanong ni Uncle Lee kay Tong Chenjun habang naglalakad sila. Siya at si Tong Chenjun ay nagkaroon ng malalim na pagkakaibigan noong sila ay bata pa, kaya itinuring din niya si Tong Zian bilang kanyang pamangkin. Kung hindi sana siya nagmamadali nang malaman niyang na-hospital si Tong Zian. Hindi ako sigurado. Pasok muna tayo, sabi ni Tong Chenjun. Tumango si Uncle Lee. Pagdating nila sa ward ni Tong Zian, ang manager ng Spring Club ay hindi mapakali sa pintuan. Nang makita si Tong Chenjun, nagmamadali siyang lumapit. Boss Tong, nandito ka na. Tumango ang manager at yumuko. Hindi niya mapigilan, dahil masyadong makapangyarihan si Tong Chenjun. Kamusta ang anak ko? Sino ang salarin? Tong Chenjun looked at the manager in front of him expressionlessly. Tumingin din si Uncle Lee sa kanya. Bagamat siya ang manager ng Spring Club, hindi niya kayang titigan ng ganito ng 2 taong ito. Pakiramdam niya ay pinagpapawisan na ang kanyang noo. Sinusuri pa ng doktor ang kalagayan ni Young Master Tong. Kung tungkol sa salarin, walang nakapansin. Napanood ko ang surveillance video at wala akong nakitang kakaiba. Pero, may nakita akong estranghero na pumasok sa pribadong kwarto ni Young Master Tong, pero nakayuko ang ulo ng taong iyon, kaya hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya, paliwanag ng manager. Basura. Kapag may nangyari sa anak ko, jijibin ko ang club mo. Galit na sabi ni Tong Chenjun. Hindi niya inaasahan na mabubugbog ang kanyang anak nang hindi alam kung sino ang salarin. Oo, magiging maayos si Young Master Tong. Sabi ng manager habang pinupunasan ang pawis sa noo. Sa puso niya, umaasa siyang walang mangyayari kay Tong Zian. Kung hindi, baka masira talaga ang club niya. Sa oras na ito, bumalik sina Tong Zian at Old Yu, na ipinadala sa ospital para sa check-up. Walang oras si Tong Chenjun na makipagtalo sa manager at nagmadaling lumapit para magtanong. Paano na? Kamusta ang anak ko? Nag-aalalang tanong ni Tong Chenjun. Hindi pa nagigising si Young Master Tong pero malapit na siyang gising. Mukhang kilala ng doktor si Tong Chenjun, ngunit, ang kanyang binti. Anong problema sa paa niya? Biglang nagkaroon ng masamang premonition si Tong Chenjun. Ang kanyang binti ay nabali sa pamamagitan ng isang panlabas na puwersa. Ang panlabas na puwersa na ito ay napakalakas at nagdulot ng malubhang pinsala sa kanyang binti. Bagamat si Young Master Tong ay hindi gagamit ng wheelchair sa hinaharap, ang kanyang binti ay maaaring medyo pailay, kinakabahang sabi ng doktor. Paano naging ganito? Paano mo siya pinagaling? Paano mo magagamot ang binti ng anak ko? Hindi matanggap ni Tong Chenjun. Hinawakan niya ang damit ng doktor at tinanong siya ng malakas. Nagmamadaling lumapit ang mga katabi nila para itigil ang laban. Inalo rin sila ni Uncle Lee. Chenjun, huwag naman kayong ganito. Kung hindi siya mapagaling ng ospital na ito, pwede na lang tayong pumunta sa ibang ospital. If worst comes to worst, we can send Zian abroad. He will be cured. Kumalas sa pagkakahawak si Tong Chenjun. Nang maisip ng lahat na kumalma na siya, sinampal niya ang mukha ng doktor at pinalipad siya. Pagkatapos, tumalikod siya at sinampal sa mukha ang manager ng clubhouse na tulala. Kung talagang paile ang anak ko, babawiin ko rin ang mga paa mo. Pagkatapos sabihin iyon, pumasok si Tong Chenjun sa ward kasama ang kanyang mga tauhan. Tungkol naman sa doktor at manager ng clubhouse, hindi sila naglakas loob na pigilan sila. Matatanggap lamang nila ang kanilang malas. Bukod dito, kailangan nilang mag-alala tungkol sa paghihiganti ni Tong Chenjun. Ang doktor ay nakaramdam ng labis na mali. Hindi siya nag-provoke ng kahit sino.
Paano niya na-encounter ang ganoong bagay? Pinag-iisipan na niya kung dapat ba siyang mag-resign. Pagkatapos ng lahat, kayang gawin nitong Chenjun ang anumang bagay. Kabanata 158. Nang pumasok si Tong Chenjun sa ward, tulog pa rin ang kanyang anak. Gayunpaman, si Old Yu, na inilagay sa parehong ward na kasama niya, ay gising na. Tito Tong, nagmamadaling binati ni matandang Yu si Tong Chenjun nang makita siya. Minsan na niyang nakilala si Tong Chenjun, ngunit hindi sila nagkaroon ng malalim na pag-uusap. Sa pagkakataong ito, gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para mapalapit kay Tong Chenjun. Tumango si Tong Chenjun at muling sinulyapan ang kanyang anak. Pagkatapos, lumingon siya kay Old Yu at nagtanong, ano ba talaga ang nangyari? Sa oras na iyon, sina Old Yu at Tong Zian ay nasa parehong pribadong silid. Sa makatuwid, dapat malaman ni Old Yu ang nangyari. I'm not too sure. That time, kachat ko si Young Master Tong sa private room. Tapos, may pumasok. Hindi namin masyadong pinapansin that time. Who knows na papatayin niya agad ang ilaw pagpasok niya. Tapos, walang sinasabi, binutukan niya kami. Tinanong ko siya kung kilala niya kami. Sabi niya oo, sinaktan niya kami. After nun, na-knockout ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong nangyari pagkatapos nun. Panipi, nagmamadaling sinabi sa kanya ng matandang Yu ang lahat ng nalalaman niya. Dahil nahimite siya bago si Tong Zian, hindi niya alam kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Bang! Hinamplas ni Tong Chenjun ang bakal na frame sa kama at marahas na sinabi, good, very good. How dare you hit my son after knowing it was me, Tong Chenjun's son? Nagulat din ang matandang Yu. Ang kanyang sitwasyon ay bahagyang mas mabuti kaysa kay Tong Zian. Siya ay pinatalsik ni Wang Feng ng maaga. Gayunpaman, si Tong Zian ay hindi kasing swerte niya. Kung tutuusin, ang taong nanggugulo sa kanya ay si Tong Zian. Yung iba nagtatrabaho lang sa kanya. Sa makatuwid, hindi pinabayaan ni Wang Feng si Tong Zian ng ganoon kadali. Tatay, nandito ka na. Dapat ipaghiganti mo ako. Papatayin ko yung bastos na yan. Sa oras na ito, nagising din si Tong Zian. Nang makita ang kanyang ama sa tabi ng kama, nagmamadali itong umiyak at nagreklamo. Umiiyak talaga siya, puno ng luha ang mukha niya. Hindi pa siya nabugbog ng ganito kalubha noon. Anak, gising ka na. Anong nararamdaman mo? Si Tong Chenjun ay nagmamadaling sumulong at nagtanong. Ang sakit ng mukha ko, ang sakit ng tiyan ko, at ang sakit ng mga paa ko. Dahil lang sa bastos na yun. Paulit-ulit niya akong binatukan. Humihingi ako ng awa, pero sinaktan pa rin niya ako. Dad, dapat ipaghiganti mo ako. Gusto ko siyang patayin. Umiiyak na sabi ni Tong Zian. Kitang-kita ang pagiging emosyonal niya. Ayos lang, huwag kang mag-alala, ipaghihiganti ka talaga ni Dad. Kahit sino pa ang taong iyon, tiyak na papatayin siya ni Dad. Sa pag-aakalang maaaring maging lumpo ang kanyang anak, galit na galit si Tong Chenjun na malapit na siyang sumabog. Gayunpaman, napaka-emosyonal ngayon ni Tong Zian. Halatang hindi niya kayang ipaalam sa kanya ang sitwasyong ito. Kung hindi, maaari siyang maging mas emosyonal at mawalan pa ng kontrol pagkatapos malaman na siya ay maaaring maging baldado. Dad, kailangan mo siyang patayin, kailangan mo siyang patayin. Paulit-ulit na sabi ni Tong Zian. Kahit na sa mga oras na ito, bakas pa rin sa mukha niya ang takot. Ang ganoong uri ng karanasan ay ang pinaka-nakakatakot at nakakatakot na bagay na naranasan niya sa kanyang buhay. Oo, alam ko. Inalo ni Tong Chenjun, kilala mo ba kung sino siya? Oo, alam ko. Kinagat ni Tong Zian ang kanyang mga ngipin at sinabi. WHO. Nagmamadaling tanong ni Tong Chenjun. Sinabi niya ang pangalan niya ay Kuya Wolf. Kaibigan siya ni Kuya Biao. Hindi niya nagustuhan na nagpadala ako ng mga tao para turuan ng leksyon si Kuya Biao, kaya sinaktan niya ako. Binyantaan niya rin ako na kapag naglakas loob akong gulo ulit sila, papatayin niya ako. Sabi ni Tong Zian. Kuya Wolf, medyo nalito si Tong Chenjun. Bagamat patuloy pa rin siyang nakikipag-ugnayan sa mga taong tulad ni Uncle Lee, wala siyang masyadong alam sa ganoong bagay. Kaya naman, tumingin siya kay Uncle Lee. Dapat niyang malaman ang tungkol dito. Gayunpaman, kumunat ang noo ni Uncle Lee sa gilid. Hindi niya maalala kung sino ang Kuya Wolf na ito. Parang hindi niya narinig ang tungkol sa kanya.
Gayunpaman, si Brother Biao ay isa lamang mababang uri ng gangster. Hindi pwedeng maging big shot ang kaibigan niya, kaya normal lang na hindi niya alam ang tungkol sa kanya. Zion, ingatan mo ang iyong sarili. Iimbestigahan ko ang bagay na ito. Hindi mahalaga kung siya ay Kuya Wolf o Kuya Go, basta't malaman ko, hindi ko siya papakawalan ng madali, sabi ni Uncle Lee kay Tung Zion. Hindi naman sa hindi mo siya papakawalan ng madali, pero kailangan mo siyang patayin. Nang makita ang miserableng kalagayan ng kanyang anak, determinado si Tong Chenjon na patayin siya. Ang kanyang galit ay hindi mapapawi sa pamamagitan lamang ng pagtuturo sa kanya ng leksyon. Gusto niya itong patayin para ipaghiganti ang kanyang anak. Oo, Tiu Lee, gusto ko siyang patayin. Pumayag naman si Tung Zian. Napakunot naman ang noo ni Uncle Lee matapos marinig ang usapan ng mag-ama. Wala na si Tong Chenjun sa negosyo, kaya malamang hindi niya alam na napakahigpit ng management dito. Buti na lang kung may nasaktan sa away, kakayanin niya. Gayunpaman, kung ang isang tao ay napatay, ang usapin ay magiging walang sukat. Maging siya ay mahihirapang hawakan. Just do your job. Kung may gulo, ako ang magsosolve sa'yo. Napansin din nitong Chenjon ang pag-aalinlangan ni Uncle Lee. Medyo hindi siya nasisiyahan, ngunit pumayag pa rin siyang tumulong. Okay, magpapadala ako ng mga tao para mag-imbestiga, sabi ni Uncle Lee. Dahil handang tumulong si Tung Chenjon, ipapaubaya niya sa kanya ang problemang iyon. At ang Kuya Biao na iyon, gusto ko na rin siyang patayin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako nabugbog ng kalokohang iyon ni Kuya Wolf. Malakas na sabi nitong Zian. Oo naman, dahil pumayag na siya sa isa, wala siyang pakialam na magdagdag pa. Pagkatapos noon ay umalis na si Uncle Lee. Si Lao Yu, na nakikinig sa kanilang pag-uusap, ay natakot. Bagamat narinig niya na ang kasaysayan ng pamilya Tong ay hindi masyadong malinis, at na si Tong Chenjon ay gumamit ng maraming maruming pandaraya, nabigla pa rin si Lao Yu nang marinig niya ito sa sarili niyang mga tenga. Kadalasan, kapag binubuli nila ang mga ordinaryong tao, pinakamaraming binubugbog sila. Wala talaga silang lakas ng loob na patayin sila. Pagkatapos ng lahat, ang likas na katangian ng bagay ay iba. Hindi sila naglakas loob na gawin iyon. Gayunpaman, sa paghusga sa ekspresyon nitong Chenjon, halatang hindi siya natatakot. Bilang karagdagan, maaaring nakagawa na siya ng mga katulad na bagay noon. Sa oras na ito, napagtanto din nitong Chenjun na may mga tagalabas bukod sa kanyang anak sa ward. Lumingon siya para tingnan si Lao Yu, at ang tingin sa kanyang mga mata ay natakot kay Lao Yu. Nagmamadaling sinabi ni Lao Yu, wala akong sasabihin. Nabugbog din ako ng gusto sa kanila. Hindi na ako makapaghintay na mamatay sila. Matagal siyang tinitigan nitong Chenjun bago siya tumalikod. Nakahinga rin ng maluwag si Lao Yu. Talagang natatakot siya na papatayin siya nitong Chenjun. Mukhang hindi ganoon kadaling pakisamahan ang pamilya Tong. Mas mabuti para sa kanya na lumayo kay Tung Zian sa hinaharap. Kung hindi, siya ay papatayin ng hindi nalalaman. Kabanata 159. Mabilis na tinulungan nitong Chenjun si Tung Zian na dumaan sa mga pamamaraan ng paglabas. Hindi ibig sabihin na magiging maayos si Tung Zian, ngunit nagkaroon ng malaking problema. Dahil hindi magamot ng ospital na ito ang kanyang binti, maaari na lamang siyang magpalit ng mas magandang ospital. Para naman kay Lao Yu sa ward, wala siyang pakialam. Sa katunayan, ayaw ni Lao Yu na may pakialam siya sa kanya. Gusto lang niyang lumayo sa delikadong pamilyang Tong. Bagamat makapangyarihan ang pamilya Tong, ito ay masyadong mapanganib. Natakot si Lao Yu. Ngayong nakita niyang umalis sila nang wala siya, gumaan ang loob ni Lao Yu. Nakahinga rin ng maluwag ang doktor kanina. Narinig niya ang kaunti tungkol kay Tung Chenjun. Talagang natatakot siya na baka magkagulo si Tung Chenjun sa kanya matapos makitang baldado ang kanyang anak. Ngayong inilipat si Tung Zian sa ibang ospital, gumaan din ang loob niya. Para naman sa manager ng Spring Club, medyo miserable siya. Hindi pa tapos ang usaping ito. Kapag naalala ni Tung Chenjun, malamang na mahihirapan siya sa club. Ngayon ang tanging magagawa nila ay hanapin ang pumatay. Kung ganoon, baka pabayaan sila ni Tung Chenjun. Gayunpaman, nakita rin niya ang surveillance video. Malinaw, ang mamamatay tao ay dumating na handa. Hindi niya nakita ang mukha. Walang paraan para mahanap niya ang pumatay.
Sa kabilang banda, pagkatapos umalis ni Tio Lee sa ward ni Tung Zian, hindi siya umalis. Sa halip, pumunta siya sa ibang ward. Tito Lee, nakita ng binata sa ward na pumasok si Uncle Lee at umupo. Medyo namutla ang mukha niya. Obviously, hindi masyadong maganda ang physical condition niya. Kamusta ka na? Gumaan na ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Uncle Lee. Nako, baka ma-disable ang kanang pa ako. Makalakad man ako, hindi na ako makaka-recover sa dati kong estado, sabi ng binata. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang maliit na security guard na iyon. Ang binatang ito ay si Qiu Hao, na humarap kay Huang Feng noon. Sa oras na ito, ipinadala rin siya sa ospital na ito, bago pa man si Tung Zian at ang iba pa. Mabutit nakakalakad ka, ang iyong kanang binti ang pinakamakapangyarihan, ngunit ang iba pang mga bagay ay hindi masama, sabi ni Uncle Lee. Sabi ni Uncle Lee, well, kapag nakalabas na ako sa ospital, magtatrabaho ako kay Uncle Lee. Tuturuan ko ng leksyon ang munting security guard na iyon at mabali ang paa niya. Sabi ni Qiu Hao na may kaunting kawalang kasiyahan. Sa oras na iyon, kung hindi siya naging pabaya at hinayaang saluhin ni Huang Feng ang kanyang kanang paa, hindi sana siya haantong sa ganito. Gayunpaman, nakilala na ni Qiu Hao ang husay ni Huang Feng. Si Huang Feng ay malinaw na hindi kasing simple ng isang maliit na security guard. Oo, pero isantabi muna natin ang bagay na ito. Sabi ni Uncle Lee. Bagamat magaling makipag-away ang batang security guard, alam na nila ang kanyang pagkatao at anumang oras ay maaaring magdulot ng gulo sa kanya. Gayunpaman, ang kaso nitong Zian ay kailangang imbestigahan ng mabuti, at hindi siya hinayaan nitong Chen Jun na mag-aksaya ng maraming oras. What's wrong? Anong nangyari? Tanong ni Qiu Hao. Sobrang nagustuhan siya ni Uncle Lee, kaya naglakas loob siyang magtanong at magsabi ng maraming bagay. Nabugbog na naman ang manggugulo na si Tung Zian. This time, mas malala pa sa huling pagkakataon. Baka maging katulad mo siya at maging lumpo sa hinaharap. Walang tinatago si Uncle Lee. Nang marinig ni Qiu Hao ang salitang boldado, isang bakas ng manipis na ulap ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit agad niyang sinabi, ang walang kwentang pangalawang henerasyon na iyon ay mahilig manggulo kahit saan. Karapat-dapat siyang bugbugin. Bagamat tinulungan ni Qiu Hao si Tung Zian na turuan ng leksyon sina Brother Biao at Huang Feng, hindi ito nangangahulugan na gusto niya si Tung Zian. Sa kabaligtaran, kinamuhian at hinamak niya si Tung Zian. Kung wala si Tung Chenjun, isa na siyang basura. Oo, karapat-dapat siya. Tumango si Uncle Lee bilang pagsang-ayon. Sa katunayan, kahit na maganda ang relasyon niya kay Tung Chenjun noong bata pa sila, minamaliit siya ni Tung Chenjun pagkatapos niyang yumaman. Noon, magka-generation sila at magkaparehas ang status. Ngunit ngayon, tinatrato siya ni Tung Chenjun bilang isang subordinate, na parabang siya ang upahang thug ni Tung Chenjun. Paano magiging masaya si Uncle Lee tungkol dito? Gayunpaman, sa kanilang linya ng trabaho, tiyak na kailangan nila ng background. Kaya naman, hindi nang ahas si Uncle Lee na masaktan ng sobra si Tung Chenjun. Hindi man siya kontento ay natitiis lang niya. Gayunpaman, ang bagay na ito ay kailangan pa ring gawin. Si Tung Chenjun ay nagbigay ng death order. Ang mga taong bumugbog kay Tung Zian ay dapat mamatay. Sabi ni Uncle Lee, mamatay, pagpatay. Bagamat sila ay mga gangster, sila ay lubos na nag-iingat sa pagpatay ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang ganap na naiibang bagay mula sa pananakit ng mga tao. Kung hindi sila mag-iingat, maaakit nila ang atensyon ng himpilan ng pulisya. Sa oras na iyon, hindi imposible na sila ay direktang tanggayan. Oo, pero nangako si Tung Chenjun na tutulong sa paglilinis ng kalat. Katanggap-tanggap, sinabi ni Uncle Lee, sige, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Magpahinga ka ng mabuti. Hinihintay ko pa rin na magpatuloy ka sa pagtatrabaho para sa akin. Huwag kang mag-alala, Tio Lee. Gagaling ako sa lalong madaling panahon, sabi ni Qiu Hao. Well, that's good. Magpahinga ka muna. Aalis muna ako. Tumango si Uncle Lee. Pagkatapos nito, inayos ni Uncle Lee ang mga tao na haharapin si Tung Zian. Para naman kay Huang Feng, si Uncle Lee man o si Tung Zian, wala na silang panahon para pakialaman siya ngayon. Ito ang layunin ni Huang Feng. Gusto niyang tumigil sandali si Tung Zian.
Kung si Tong Zian ay maghiganti sa hinaharap, siya ay magiging mas malakas at mas kumpiyansa. Kinaumagahan, nang dumating si Huang Feng sa kumpanya, pumunta muna siya sa ordinaryong opisina ng seguridad. Nang makita niyang walang mali, bumalik siya sa sarili niyang opisina. Pero ngayon, iba na ang ugali ng mga security guard sa kanya kumpara noon. Dati, lahat ay hindi kumbinsido, ngunit ngayon, lahat sila ay gustong magsumikap sa harap niya. Magiliw nilang binati siya, at walang bahid ng paghamak. Bukod dito, dahil pinaalis ni Huang Feng ang 3 pinuno ng koponan sa isang hininga kahapon, mas seryoso na ngayon ang security guard na ito sa kanyang trabaho. Kahit na ang ilang mga tao na nakatalaga sa pabrika sa pangalan kahapon ay naroon na ngayon, walang sino man ang nang-ahas na humanap ng anumang dahilan upang umiwas dito. Manager, pupunta ka pa ba sa laro bukas? Nang si Huang Feng ay babalik na sana sa kanyang opisina, pinigilan siya ni Brother Wang at tinanong, kung hindi ka pupunta, maaari mong ayusin na may ibang pumunta ng maaga. Laro, si Huang Feng ay may mga pagdududa noong una, ngunit pagkatapos ay naalala niya na bukas ay Sabado. May football match pa, isa na siyang manager ngayon. Ibang-iba sa dati, kaya normal lang na hindi siya sumali sa laban. Of course, why not? I'll be there on time tomorrow, sabi ni Huang Feng. Bagamat nagbago na ang kanyang pagkakakilanlan ngayon, handa siyang makakuha ng dagdag na pera at mag-ehersisyo ng sabay. Bagamat medyo nagulat si Brother Wang, wala siyang sinabi. Tumango lang siya para ipakita na naiintindihan niya. Pinaalalahanan lang niya si Huang Feng at wala nang ibang ibig sabihin. Kabanata 160, Young Master Bruce, hindi pa namin nahahanap ang taong iyon. Si Young Master Bruce, na nag-ambag ng unang special item kay Huang Feng, ay lumalangoy sa pool sa bahay. Biglang lumapit sa kanya ang isang kasambahay at kinausap siya. Ituloy mo siyang hanapin. Kahit saan siya tumakas, hanapin mo siya. Sabi ni Young Master Bruce habang palabas siya ng pool at pinupunasan ng tubig sa katawan niya. Oo, kinuha ng kasambahay ang order at umalis. Ang taong hinahanap ni Bruce ay ang taong nagrekomenda ng leather shoes sa kanya, si Professor North. Noong araw na iyon, dahil sa leather na sapatos, nawala ng mukha si Young Master Bruce sa harap ng marami sa kanyang mga kaibigan. Kinailangan niyang i-treat ang mga ito sa isang pagkain. Ang pagtrato sa kanila sa isang pagkain ay hindi isang malaking bagay. Si Bruce ay hindi nagkulang sa pera. Gayunpaman, nawalan siya ng mukha dahil sa bagay na ito. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Sa makatuwid, pagkabalik mula sa lugar na iyon, nagpadala si Bruce ng isang tao upang hulihin si Professor North upang maturuan siya ng leksyon. Hindi alam ni Professor North kung saan niya nakuha ang balita. Bagamat labis siyang naguguluhan kung bakit may problema sa sapatos, halatang hindi nakinig sa kanyang paliwanag si Bruce na nawalan na ng mukha. Kaya naman, pinili niyang umalis dito. Si Professor North ay hindi mula sa lungsod na ito. Bukod dito, binalak na niyang umalis sa lugar na ito. Hindi man mangyari ang bagay na ito, binalak niyang umalis. Ngayong nakatanggap na siya ng isang halaga ng pera, gusto pa rin ni Bruce na guluhin siya. Siyempre, kailangan niyang umalis. Sa makatuwid, nang nagpadala si Bruce ng isang tao upang hulihin si Professor North ay umalis na. Malaki ang kapangyarihan ng pamilyang Bruce sa lungsod na ito. Gayunpaman, kumpara sa buong bansa, o kahit sa buong alliance, ito ay wala. Sa makatuwid, hindi pa nila nahuhuli si Professor North. Bukod dito, hindi magagamit ni Bruce ang kapangyarihan ng kanyang pamilya para sa bagay na ito. Kung gagawin niya, hindi papayag ang kanyang ama. Sa makatuwid, hindi niya nagawang mahuli si Professor North. Gayunpaman, hindi siya sumuko at hiniling pa rin sa kanyang mga nasasakupan na hanapin siya. Malinaw, labis niyang kinasusuklaman si Professor North matapos mawala ang napakaraming mukha noong nakaraang pagkakataon. Damn it, anong malas. Tinapon ni Bruce ang bath towel at humiga sa upuan sa tabi niya. Sige, huwag kang magalit. Hindi worth it na magalit sa ganoong kaliit na bagay. Grabe, nagpunta ka talaga para magsagawa ng running competition. Siguradong naiinip ka na, sabi ng isang binata na nakahiga sa kabilang upuan. Siya ay kapatid ni Bruce, si Penders. Nang mabalitaan ni Pender ang tungkol sa bagay ng kanyang kapatid, siya ay naaliw at nagalit saglit.
Nag-organize talaga ng running competition ang kapatid niya dahil lang sa sinabi ng iba na hindi siya marunong tumakbo. Ayos lang ito, ngunit talagang niloko siya at nawala ang mukha. Galit lang ako, sabi ni Bruce. Ano ba ang dapat ikagalit? Sinabi ko na sa iyo na kung may oras ka, dapat kang pumunta sa kumpanya ng pamilya ng mas madalas. Hindi ka nakikinig at nagpupumilit na makipag-usap sa mga young masters na iyon araw-araw. Ito ay isang pag-aaksaya ng oras, sabi ni Penders. Sige kuya, tama na ang kasama ka sa kumpanya. Gusto ko, pang maglaro ng ilang taon pa. Huwag mo nang sabihin. Kapag tapos na akong maglaro, ipinapangako kong papasok na ako sa kumpanya. Paano na? Hindi na kayanan ni Bruce ang pangangaral ng kanyang kapatid. Sa katunayan, mula noong graduation, sinasabihan na siya ng kanyang kapatid na magtrabaho sa kumpanya ng pamilya upang maunawaan ang sitwasyon sa kumpanya. Gayunpaman, kung tutuusin, hindi pa siya masyadong matanda, at napakapaglaro pa rin niya, kaya hindi na lang siya nakinig. Ikaw, walang magawang umiling si Pender, alam niyang wala itong silbi kahit anong sabihin niya. Umaasa na lang siya na magkakaroon ng sapat na kasiyahan ang kanyang kapatid at maging matino kaagad. Tama, kuya, nakipag-appointment ako sa kaibigan ko na mag-rock climbing bukas. Pwede mo ba akong pahiram ng gloves mo? Sa oras na ito, tila may naisip si Bruce at sinabi sa kanyang kapatid. Bakit gusto mong hiramin ang akin? Wala ka ba? Sabi ni Penders. Mas maganda ang gloves mo, natural na sabi ni Bruce. Sa panahong ito, napaka-advance na ng teknolohiya. Mayroon ng mga gauntlet na maaaring gamitin sa pag-akyat. Ang mga gauntlets na ito ay may napakalakas na puwersa ng pagsipsip. Maaari silang ikabit sa salamin, dingding, at maging sa mga bato nang walang anumang problema. Bukod dito, kahit na sa pangangatawan ni Bruce, magagamit niya pa rin ang mga ito. Gayunpaman, ang pag-andar ng ganitong uri ng boxing glove ay medyo simple. Magagamit lang ito kapag nag-rock climbing sila, at hindi ito kapaki-pakinabang sa ibang pagkakataon. Gayunpaman, iba ang pares ng boxing gloves ni Pender. Mayroon din itong pagsipsip, at napakanipis nito. Ginawa ito sa lahat ng uri ng mga bihirang materyales. Ito ay tulad ng isang guwantes. Kapag isinusuot, maaari itong magbago ng hugis ng mag-isa. Ito ay ganap na tumugma sa laki ng kamay ng bawat tao, kaya kahit sino ay maaaring magsuot nito. Higit sa lahat, dahil ang pares ng boxing gloves na ito ay gumamit ng maraming bihira at high-tech na materyales, hindi ito tinatablan ng tubig at apoy. Hindi ito kayang sirain ng mga ordinaryong espada at kutsilyo. Kahit na ang mga bala ay hindi kayang sirain. Masasabing napakalakas nito. Ito ay isa sa mga tampok nito. Bagamat napakabihirang ng feature na ito, hindi mahirap gawin ito gamit ang kasalukuyang teknolohiya. Kakailanganin lang ng ilang oras at pagsisikap. Gayunpaman, ang guwantes na ito ay naiiba sa ibang guwantes, o maaaring sabihin na ang ibang guwantes ay hindi maaaring kopyahin. Maaaring maalis ang isang manipis na sinulid na sutla mula sa gitna ng guwantes na ito. Ang silk thread na ito ay napakanipis, mas manipis pa kaysa sa buhok, ngunit ang lakas at tigas nito ay napakalakas. Hindi ito masisira kahit magbuhat pa ito ng ilang toneladang gamit. Ito ay hindi mas masahol pa kaysa sa spider silk sa Spider-Man sa Earth. Bukod dito, ang ulo ng manipis na thread na ito ay may sariling pag-andar ng pagsipsip. Madali itong nakakabit sa iba pang mga item. Sa kasong ito, magagamit ito ng mga tao para madaling umindayog sa hangin. Ang guwantes na ito ay nakuha ni Pender nang hindi sinasadya. Hindi niya alam kung sino ang gumawa nito. Gayunpaman, natitiyak niya na ang guwantes na ito ay napakabihirang. Hindi pagmamalabos na sabihin na ang guwantes na ito ay nag-iisa sa mundo. Matagal nang hinahangad ni Bruce ang glove na ito, ngunit alam din niya na napakahalaga ng glove na ito. Sobrang nagustuhan din ito ng kapatid niya kaya hindi niya ito maitanong. Gayunpaman, dapat pa rin itong hiramin para maglaro. Kapag naisip niya ito, kapag umakyat siya sa tuktok ng bundok, maaari niyang ilabas ang manipis na sinulid at ikabit sa tuktok ng bundok. Kung ganoon, malaya siyang makagalaw sa buong bangin. Ang pag-iisip pa lang nito ay napakalamig ng pakiramdam niya. Medyo nahiya si Pender. Talagang nagustuhan niya ang glove na ito. Karaniwang hindi niya ito gaanong ginagamit at pinahahalagahan ito.
Gayunpaman, ngayong gusto na lamang nitong hiramin ang kanyang kapatid para makapaglaro, hindi na siya makatanggi. Kung tutuusin, alam din niyang gusto rin ng kapatid niya ang glove na ito. Sa makatuwid, sa ilalim ng panghihikayat at pag-uusig ni Bruce, sa huli, pumayag si Pender na ipahiram sa kanya ang guwantes na ito.